Karambola sa DWIZ. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola, sa DWIZ 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola. Balik po tayo dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Ito po rin yung mga kaibigan, Jonathan De La Cruz. Siyempre kasama natin paring Joel Laksamana. Si paring Conrad, inuulit po natin, ay mayroong konting mga kailangan ayusin. Actually, preventive. Preventive check-up. Lahat tayo dapat gano'n sa totoo lang. Alamin natin kagad kung ano yung up ahead para mapagplanuhan. Para hindi tayo nagugulat. Hindi tayo magkakaroon ng problema na hindi natin inaasahan. Bukas dito si paring Conrad dito. Sigurado yun. Sigurado yun bukas. At maayos natin yan. Relax lang ho tayo. And kailangan po natin na kakain nito, pag-igihan natin ng ating mga gagawin. Kagaya niyan, nangyari dyan sa Bohol. Walong mayors. Walong mayor yan. Ni Uncle Sam. Ombudsman Sam Martires. Magandang umaga po, Ombudsman. By tuloy-tuloy lang po natin ipatupad ang ating mandato. Napaka-importante po yan na maintindihan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga umahawak na otoridad na kailangan pagigihan nila ang pagpapatupad ng kanilang mga trabaho, mandates, responsibilidad. Kagaya nung ginawa po dyan sa Chocolate Hills. Yung mga resort, 8. Ibig sabihin yan, mga mayors niyan na nakapaligid doon sa Chocolate Hills na tinatawag natin na protected area. Now, ito, merong maliban sa mga opisyal, again, let's just revisit, governor, mayors, at ilang mga opisyal sa LGU. Yes. May DNR, EMB, at ano ba yung isa? PAMB. Yan yung Protected Areas Management Board. Oo. Now, ngayon, nagsalita si DNR Secretary Maria Antonio Yulo Loizaga na they will work closely with the Office of the Ombudsman. You don't have preventive suspension of Governor Aris Amintado and 68 other local officials. Now, no choice ho kay John. You have to work closely. And work out kung paano na ngayon yung succession. In the meantime, kasi 6 months po yan. Medyo matagal-tagal yan. Na kailangan yung the work of government must continue. Hindi ho pwedeng tigilin yan at lahat. Ganun din po yung sa local government. I'm sure the LGU's the LG Secretary Ben Amaros will look into kasi yung statement ni Secretary Yulo Loizaga, kung mamarapatin lo, Secretary, maganda po yan. You will work closely. But then, may kasunod na, but still, we are supporting, advocating for policy and legislative reforms. What are parang binato niya yun doon. Hindi niya sinabi. To strike a balance between conservation efforts, the need for sustainable livelihoods, and promotion of responsible ecotourism in protected areas. These are giant words na naman, bro, na ano ba ibig sabihin? Babalansin yung negosyo, kabuhayan, at proteksyon. Well, that has always been the case. That is par for the course. Yan talaga trabaho ng DNR, di ba? But if you declare some places... Binabato mo sa legislative ang But if you declare, ito nga sitwasyon dyan, parang Joel, if you declare certain places as protected area, let it be a protected area. And if there are tunay na protected area. And if there are any exceptions for whatsoever purpose, that has to be made very, very clear.
So that the protected Exceptions, so that the protected area status remains a protected area status, tayo hindi yung pinalabnaw mo ng katakot-takot. Yan na nga eh. Diyan tayo nagkakatalo dito sa Pilipinas. Again, pinag-usapan natin ito the other day, itong dito sa Bohol, parang tip of the ice cream lang to eh. Whether it's from the Masungi Geo Reserve to the beaches on the forests of Palawan, Yung mga Siargao, Boracay, ang dami ho saan-saan. nating... Sa Cordillera, ganyan na nangyayari. Actually, okay pa sa Cordillera, very protective ang mga taga ron. Mga Saka the community ron, nagagalit. Sa Sagada, patayin ka ng mga tao ron, magla-land banking ka ng basta-basta ron. If there are, for example, parang Joel, Masungi, pinag-uusapan natin. Mabuti nga may nagmamalasakit yan na grupo eh. Wag ka, ino-operate ngayon yung grupo nila, nila Dumalyang, nila Ana Dumalyang na, hindi, kasi kayo, meron kayo sarili ring mga pinoprotektahan na, binatuhan pa ng yung mga protector. Iayos ninyo yan, kasi kagaya niyan, Masungi area, which is part of the 146,000 na declared national park nung panahon pa ng Pangulong FM. That includes areas in Quezon, Rizal, Laguna. Ayusin natin yan. Yung kanila, yung sa Masungi, 2,000 hectares lang yun. Na mabuti nga na mayroong pang nagpukumpuni doon kasi nandoon nga yung tinatawag natin na limestone formation, etc. Ang lalaki niyan, ma-workout. Tapos yung mga indigenous na flora and fauna. Pati mga So yan, ayusin na. Ganyan din po yung nangyayari. Halimbawa, ito na lang. Halimbawa, parang yung pagbibigay ng mga foreshore land areas. Yung mga sa beaches. Ang beaches po, public area. Hindi mo pwedeng angkinin yun. That is open to the public. That has to be open. Hindi mo pwedeng bilhin yan. Hindi mo pwedeng bilhin yun. Hindi mo pwedeng... You can lease. Pero yung list na yun may mga kondisyones. May kondisyones. May mga workout. Tapos, protected talaga. In other words, hindi mo pwedeng kung ano-anong gagawin mo doon, maglagay ka ng... hindi pwede. Gaya, nabanggit ko to nung isang araw nga, di ba? Bumisita kami, ilang media sa General Santos. Pabisita kaming napakagandang lugar sa Glan, Sarangani Bay. Napakagandang lugar po, mga kaibigan. Parang Boracay. Kumain kami sa isang resort doon. Binayaran namin, by the way, kung hindi libre, kumain kami doon. Nakilala namin yung may-ari. Mabait naman siya, yung anak ng may-ari. Dating shipping magnet yata sa Jensen, this guy. Ganda ng kwentuhan. Ito yung ininvest nila dito sa lugar. Ang ganda. Nadulas, sinabi. Kaya namin na-discover itong lugar na to. Minsan na stranded yung tatay ko, yung kanyang barko dyan sa may harapan, itong sa Glan, itong kung saan yung lugar niya. At uy, ang gandang lugar na to Ginawa na, pagbalik nila sa Jensen, binili nila yung beach. Yung kasama kong si paring Ver Bermudez, media legend to sa Davao kasama. Siniko na kagad ako, padre, nadulas yata, hindi pwedeng bilhin niya dahil for sure land yan. Hindi kasasabi lang nila, binili nila, kaya tsaka nakita mo, ini-invest nila, may malaking higanting swimming pool, may vertical, parang townhouses, ganyan. Baka binili nga nila, dahil kung lease yan, isipin mo yung ginastos mong lahat na yan, mukhang hindi temporary, mga ganyan. But again, I'm putting the benefit of the doubt. Pero yun na sinabi na binili daw nila yung lupa. Ang binili po ninyo doon, yung sa labas. Hindi yung beach area. Itself. Kasi that particular beachfront, hindi sa inyo yan. Hindi, may sports facilities na at lahat. Yun na nga problema natin. Massage areas, yun restaurant. Yun ang natin parang... ganda, overlooking nga Yun ang sinasabi natin parang Joel. Kasi yan, overlooking the sea. Meron yan easement. Meron yan. At saka yan open. Hindi mo pwedeng bakuran yun. Na hindi, yung property mo, ito na, hindi pwedeng dumaan. Hindi, meron ka dapat daanan. May security nga Yun na. By the way, ako, I do not begrudge naman the security. By the way, the security, either nakabihis sundalo sila o mga sundalo rin to, plus mahaba ang dala. But then again, this is Mindanao, di ba? Siyempre. So, pero bawal yun. Hindi pwede yan. Yung beach area itself, you lease it. You cannot buy that. Okay. Itong mga areas outside of that, may easement na workout, etc., which should be controlled at lahat, pwede yun,
you can buy that, put it, pero may daanan. In other words, hindi mo pwedeng bakuran the whole thing para hindi na makapunta doon sa Hindi ka papasukin, may security. Yun na nga. na, Kagaya ng sinasabi mo dyan sa Mandaluyong. Parang yun dyan sa Mandaluyong. Actually, we will be there this weekend. Yung isang condo ron, condotel. Condotel. Binakura na niya yung lakaran riverbank. doon. Samantalang yun ang ganda nun yun, yung lakaran nila Rizal at nila Maria Clara. Diba? May security guard doon, saan po kayo pupunta? So, bawal yun, sinasabi. Bawal yun. And here's the thing, LGU and PAMBI or whatever, Importante ang po mga nagbabantay nito. Yes, because sila ang on the ground. Sila ang on the ground. Sila ang maglalagay ng kondisyones at sila rin magsasabi, ito po ang pwedeng gawin ninyo, ito ang hindi nyo pwedeng gawin. Baka kaya sinasabi ni Secretary Loizaga ito nga, we need legislative support. No. Baka naman kailangan ng batas. No. Maliwanag din yung batas. Maliwanag yung batas. Sabi mo, It is how you enforce it. It is how you work it out. On the ground. Importante yun. ito naman si Secretary, agad binato na sa House. At Ibig mo sabihin, hindi na kayo gagalaw. Hindi, gagalaw sila. Pero ang sinasabi lang niya is to uphold the integrity and accountability in environmental governance, we need support. Kagaya for niyan. Advocacy. Dito sa area From na the ito. legislative Yung function. Masungi area, yung yan. national park na yan. Hindi mo pwedeng gawing magkukwari. Wala yun. Hindi, protected area nga yun. Magkukwari ka doon. Hindi pwede. Yung nahuli nga na study lang pala sila. Pero wala pala silang ECC. Wala pang- Nagtayo na sila na doon ng yung pang laudable yung nila, purpose, windmill. Pero teka muna. Hindi ka pwede doon. Tsaka, nakitang-kita, nagputol kayo ng puno para itayo yung mga windmill facilities. Tapos binakuran nyo. Meron nga subdivision dyan. Paano nagkaroon ng subdivision doon? Sige nga. Doon sa protected area na yan. Watershed. Again, Sige nga, ayan nga yung sinasabi natin. Enforcement and education. Very critical po Kaya yun. ni Secretary, these things are much too big for us. Marami na daw mga Yun ang malalaking tao, mga organisasyon at nahihirapan sila. Hihintayin ninyo na magkaroon ng ombudsman, kaso. Na nga, they will work closely with the ombudsman. Ayusin kayo ng di oras dyan. Talaga At ang mag-enforcement naman na si Secretary Benhar Abalos for the mayors. For the mayors. For the mayors yun. No? Yung local government units. Ang mag-enforce niyan, in terms of enforcement, in terms of kasi papalit, yun eh. They have nothing to do in their offices anymore. Do not go there. Do not even assume anything na ikaw pipirma ka pa doon at lahat, suspended ka na. Hindi pwede yan. There has to be a way by which the next in rank takes over your place. Again, babalik ako yung dating napadebate ako sa isang party na mga negosyante nga. Legit, mga small businessmen naman to. Sabi nila, Joel, huwag naman yung banatan masyado sa karambole, lalo na yung maaari ng Captain Speak. Kawawang negosyante lang to na binigyan ng permit ng kinausap naman niya yung mga LGU at mga pumayag naman mga nararapat na opisina ron. Binigyan silang permit. Bakit suddenly silang kalaban, sila ang pinaka-kontrabida dito? Yun ang simpleng sagot ko sana. Diyos ko naman, bago ka naman siguro mag-invest, tingnan mo na muna, sinabi ng legal legislated protected area, UNESCO Global Geopark. Alam mo na kagad, di ba? Hindi na pwede. Hindi daw sinabi binulungan na sila ng NGO na, hindi, pwede dito mo pagawa yung... Dito sa gilid. Ngayon, ang sabi nyo naman ni Kong Jonat, teka muna, sabi lalo ni paring Conrad na, sino ang kumausap ba nung una dun sa LGU? Siyempre nilapitan yun. Sir, baka pwede kami dito. Doon nagsisimula yan. So medyo siguro kung investor tayo, even piliin po natin yung siguro medyo mag-isip-isip tayo na nakita nyo na no left turn. Sinabi mo pa rin, hindi, baka naman pwede mag-left turn. Dito lang naman ako dadaan sa may bangketa muna. Patay na tayo dyan. Mali na kagad. Doon magkakaproblema. Doon tayo magkakaproblema. Kagaya niya, gusto ba nyong gusto ba ninyong wasakin yun? Nag-invest nga kayo, pero na-enjoy ninyo for a few moments. Tapos wawasakin. Pero nangyari sa Boracay. Sige nga. Yan. Wala kang magagawa doon. Easement mo, 30 meters. Tapos ka na.
Pag Anong niya, panahon naglagay ka doon ng... ganyan din yan, Madam Secretary at sa local government executives. Ayusin ninyo. Okay. At least ngayon nagigets ko naman ngayon. Kasi nung gabing din yun, nung aking nung event na yun, nung napadebate nga ako, yung ilang negosyante, siguro naasar na sa akin dahil masyadong holier din daw ako. The classic Filipino, lalo na pag nahuli sa, kunwari, sa road, yung mga lang, bakit siya? Bakit siya? Tinuro sa akin yung mga makiskip na Mercana. Bakit siya? Nakapagpatayo siya dyan, nabili niya yung lupa ng wala dyan sa BGC. At bakit yan hindi hinuhuli? Hindi ko na nasagot yun, bro. Mahirap sagutin talaga yun. Baka bawiin na yung iniinom kong single mo. Hindi na ako nakipagdebate lalo. Yan, nakasakay ng eroplano yan. Ikaw hindi naman Kumanta yan Kumanta yan doon Ikaw hindi. Hindi ka naman kasama. But you see the argument ng mga kausap ko. Bakit naman? When you do not implement the law, equal it all. Yan na nga sinasabi ni Mayor Lim, dating yung ating mahal na dating mayor ng Maynila, senador at NBI, police at lahat. The law is for all. Otherwise, none at all. Yan na. Ganon. Yan ang siguro nagiging problema kahit sa mga daan natin. Ito, hinuli lang ito. Siya, yung isa pinadaan dahil Mercedes-Benz or yun. Mga ganyan, mga ganon. Ba't ito nakapark? Kami hindi. Hindi, ito may MOA. Bakit yun nakapagpagawa ng ganon? Kami munting ganito lang, pinapagaganda namin ng turismo. Kaya yung pinag-uusapan natin doon sa Tondo. Nagkaroon ng MOA yung kanyang parking area. Yun, nagkaroon ng MOA yung parking area niya dun sa sa Tondo ba yun? Sa Tondo. Isipin mo, bibigyan ka ng MOA, yun na yung kalye, part of the kalye. Para siguro replete ang society natin ng ganun. Na pagbigyan ng, for whatever reason or circumstance sa LGU o sa government office, di syempre itong... Kaya nga, kaya maganda ginagawa ni Ombudsman Martires, Uncle Sam, tuloy-tuloy po natin gawin yan. Pag may nagkamali, dapat maleksyonan sila. Yun ang importante doon Kaya nagkakaroon ng problema kasi kung minsan, hindi masigasig yung pangliliksyon Wag na ho natin hintayin na kayo maleksyonan pa. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Dalawa pupunta niyan. Investments ninyo, mayayari. Kayo mismo, ikukulong din. O kaya, kakasuhan. Gusto ba ninyo yun? Permission nyo sa buhay yan. Pero tama po yung sinasabi ng iba. Bakit itong mga grupo na ito nagkakaroon ng ganito pa? Kami nagkakaroon pa ng incentive. Nagiging pesa. Mga ganon. Ganon yan ho yung dapat natin na nag-violate na ng law. Nagbesa pa. Hindi, yun ho yung gusto natin mailabas. Oo, siyempre. Kung dapat yan mga ganyan na pang-aabuso, kasi abuso talaga yun ilabas ho natin. Kakain sige nga, sinabi mo na gagawin mong IT park to, kaya ka binigyan ng PESA accreditation. Sige, after 1 year or 2 years, tingnan ko kung dapat ganon. Meron tayong ganon. And then, dun din ang kulang ng ating mga otoridad. If you give an incentive to a place or to an institution or to a corporation na ang kanyang ibinigay na papel sa'yo, ganda ang papel niya, laminated, etc., ganda ng papeles, etc. It behoves on you as the one who gave that particular authority, tignan mo after 1 year. Kasi dapat yung Gantt chart dito nyo iayos yung Gantt chart. Ando naman maliwanag. Maliwanag yun. Sinabi mo, ganito. Sige nga, tingnan natin. In fact, even pag may construction kayo ng bahay o kahit, di ba, may malaking karatula ron to be completed. Kahit na government project or private na. Completed by etc. Hindi po palamuti yun. Babalikan dapat yun. At teka muna, dapat lumagpas ka na or something, ganyan. Meron lalo na dyan sa mga ganyan na mga projects at ganyan na mga activities. Kasi, karapatan po natin yan at saka, disiplinahin natin ang sarili natin. Kaya nagkakaroon ng ganyan. Teka muna nga pala, sir. Meron naman paraan pati. Kung gusto nyo mag-extension sa mga ganyan, pwede nyo sabihin na meron pa akong ipagagawa kasi ibang infrastructure gaya sa Cavitex. Ganyan, di ba? Kaya pwede ba po i-extend po natin? Opo.
Pero, yung unang pinag-usapan natin, ayos na. Ayusin, then mag-bidding tayo uli sa bago. Oo. Ayan. Ayan ang ibig sabihin po niya. Hindi yung kalakaran mo, gagawa ka ngayon ng paraan, ito na ngayon. Tapos Gagawa mo ng medyo papaskilan mo na ng bago na. Extended for another Ikaw lang yun. 25 years. Hindi. Hindi pwede yun. Kailangan, iayos mo. At saka may papel. May papel yan kasi itong mga ito, pribilehiyo ito yung mga ito. Oo. Pribilehiyo. Yun, napag-uusapan natin yung tungkol sa mga ganyan na mga pag-aayos. Alam mo ba, mamaya kasi parang Joel, pupunta ako sa LRA, Land Registration Authority. Okay, LRA dyan, sa ano, oo. Ang laki ng problema natin sa mga titulo. Talaga? Lupa. Ay, nako. Patong-patong, pag-ano, ng mga ganun. Ang lalaki ng mga problema Di ba natin. computerized na sila dyan sa LRA? Bro, matanong ko na kasi may magpapatulong din ako sa iyo dyan. Meron kami sa probinsya. Computerized sila, pero ang pag-uumpisahan niyan, DNR din, survey. Doon mag-uumpisa yung sila kasi, repository lang sila ng mga titulo. At yung titulo na yan, nanggagaling from another agency. Kasi yung pagtititulo sila. Pero, yung pag-uumpisahan ng titulo na yan, yung survey at lahat, manggagaling sa DNR eh. Of the local office there. Of Wherever that place is. Di ba? Importante yun. Hindi kasi, for example, dun sa magandang na pag-uusapan natin yan. Meron dun sa may probinsya namin, sa Bicol, yung local DNR office, tinuro kami dito sa LRA. Hindi. Diyan ka mag-uumpisa. Mantakin mo, sabi ko, di ba kayo naman na nagbantay nito, nag-survey nito? Hindi, sa LRA daw yung, yun na nga, sinabi mo, repository of the titles. Pero, ang tawag doon, magbabacktrack ka. Titignan mo ngayon, ito bang titulo na ito, totoong titulo to o nagpatong ka? May backtracking yun. Titignan mo ngayon, saan nag-umpisa to, saan nanggaling ito, etc. and everything. Nasaan yung original survey nito? Kasi may mga iba, di ba, nagkaroon nga ng problema. Tatanda mo yun, yung nagkaroon ng... Sabihin natin, gumalaw-galaw na yung circumstances doon through the years eh. Kaya I think that's the problem na nangyayari. Diyan nga nagkakaproblema. Kasi sasabihin, natanda mo yun at one point in time, yung sa Amari. No, Maripea, dyan. Natituluhan yung dagat malakihan yan, oo. O, di ba ganun na nangyari? Ganyan din ang ginagawa ng mga, kaya nga yung mga surveyors, another sector of society yan, na kailangan ayusin. Kasi, pwedeng i-tweak yung description. Actually, yun ang ipatutulong ko. Kaya daw, kailangan pumunta sa LRA dahil yung description ng titulo. Oo. Wala silang problema dun sa actual mga papeles, but the description gumalaw-galaw na. Yeah. Now, what are you talking about? Kasi pupunta ka sa LRA mamaya. Ang LRA ba may pamamaraan sila by, I don't know, management there or computerization na to wave a magic wand para maayos. Matitignan nila. Matitignan nila yan. Ito ho yung description na nandito sa amin. Kasi ito yung titulo na nakadeposit sa amin. Sa mga RDs yan, Register of Deeds in each and every area. Di ba? May Register of Deeds. So yan, sila... Doon mismo, sa Register of Deeds, doon sa area, halimbawa sa Bicol, doon mismo, depository yun. Doon mismo. Tapos bibigyan nila ng kopya ang LRA. Itong LRA copy na ito, hindi naman ito yung dito man galing yun eh. Oo nga. Siyempre, saan pa ba nang galing yun? Sa Register of Deeds mismo doon. So, pag kukumparahin mo ngayon, yung papel ng Register of Deeds at saka yung makukuha mo sa LRA. Kaya ako pinatitingin sa LRA. Kaya ka titingin sa LRA. Pahingi ho ng kopya nitong to kasi may titulo kami. Sinasabi ngayon na hindi sa amin to. Hihingi ho kami ngayon ng duplicate copy as advised by the LRA. Magandang ayun. By the way, dyan sa LRA, buti ka sir, meron kang driver. Pumunta ako dyan, walang paradahan dyan kasi mabilis mapuno. Paparada kayo dun sa may... Sa gilid? Wag sa gilid. Baka mayari ka naman dun ng mga watch your car. Wala akong tiwala ron. Doon sa sentries. Tapos lakad ka or sumakay ka ng tricycle. Ginawa ko na yan. Tama. Walang parking sa LRA, bro. Madaling mapuno yun. Mabilis mapuno. At ngayon, yung sa gilid-gilid na sinasabi mo, at your own risk. Alam mo naman yung lugar na yun, bro, hindi pa pwede. Sa sentries po kayo papark. Mas mabuti yun. Ang oras po natin, alas 9:31 ng umaga, dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Sige, punta. Karambola sa DWIZ. Karambola.
Karambola tuwing umaga. Balik po tayo dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Ito pa rin yung mga kaibigan, Jonathan De La Cruz. Siyempre kasama natin paring Joel Lacsamana. Si paring Conrad, inuulit namin. Nandito po yung Nandiyan bukas. po. Bukas Meron lang ho inaayos. May inaayos lang ho. Si paring Conrad. Ngayon, nakikiusap ho kami, kung maaari, sa lahat ng mga edad, mga mid-50s or baka 60 na rin, na mga nanay. Kung maaari ho, lumabas na ho kayo. Kasi hinahanap po kayo ni Mayor Alice Go eh. Huwag na ho kayong magtubili kasi tulungan po ninyo anak ninyo. Kung talagang totoo kayong nagmamahal sa anak po ninyo, ay tulungan na po ninyo at lumabas na po kayo. Kasi ho siya nalalagay sa alanganin ngayon yung kanyang pagkatao. Di natin maintindihan kung ang kanyang citizenship. Lumabas na po. So, nariyan lang siya sa tabi-tabi. Kasambahay daw. Kasambahay. Kasambahay daw dati. Naiwanan na siya nung siya sanggol pa. At pinalaki na nga siya ng kanyang tatay na Chinese national. So, kumari lang ho. Alam mo, kinakaba ko dyan sa mga pananawagan na ganyan. Naalala mo yung istorya nung, di ba dati, napatay yung the Tsar of Russia. Inano sila, pinatay sila ng pamilya niya. Now, Bolshevik Revolution Bolshevik Revolution noong 1914 or something. Yung isa, nagkaroon ng urban legend si Anastasia. Yes. Na nabuhay daw. Nabuhay. Now, doon sa massacre na yun. Nangyari yung lola yata at nagpatawag years later ng kung sino man si Anastasia. Sumipot ka na. Oo. Ang daming dumating na mga fraud pala, yung mga nagpapanggap na Anastasia. Baka may pabuyang makuha. Huwag sana pong mangyari. Yun na nga sinasabi ko. Di ba yung mga ganyang blanket pananawagan? Pag dyan na papunta, itong nangyayari ngayon na may pabuya tayo nito. Yan, Nay, mukhang pagkakataon na natin to. Pwede kang ayusin natin mukha mo. Ayusin natin. Or maaring merong isang dating sitwasyon. Alam mo, naisip ko na lahat itong mga to. Dati may isang naturalized Tama ba ito kay Eric Mati, pare? Parang may pangatlo to pero walang kinalaman. Pero ito yung pangalawa. Naalala mo, banggitin ko rin pangalan dati si Asi Taulaba. Galing na importante. Naturalized. Now, nagkaroon, hindi sila talaga bang naturalized ka? Talaga bang nanay may dinala siyang nanay na taga-Samar. Dinala, ito, parang ewan ko pagmamanage ito, naging workout nila. Dumatay ang pangalan, apelido Samar. Tapos, hindi mukhang Pilipina. Mukhang taga-Tonga. Tonga si Asi. That one was a disaster. Ewan ko ano nangyari nun that was dropped later. At si Asi naman distinguished himself years and years later hanggang ngayon. Talagang tumulong sa Pilipinas yan, sa basketball scene. Pero that was an embarrassing scene na nadala nila alam mo, hindi pala talaga Pilipinas. Samar lang ang pangalan. Medyo yung script writer, hindi nagkonsulta kay Direk Eric Mati. Tapos hindi mukhang Pilipina, taga-Tonga. Joel, kaya ako nababanggit ito. Sapagkat doon na papunta ito eh. Yan? Yung ganyanan na eh. Ang ibig sabihin ko po, siguro... Nakalimutan na yung Pogo. Nakalimutan na yung original intent ng resolution na yan. Tungkol sa Pogo pala. So, Pogo. At dito na tayo papunta sa ganito. Ngayon, aminin na po natin, maraming mga gaps talaga itong tungkol sa Pogo. Marami ho talagang kailangan ayusin dyan at lahat na ngayon. Pero yung citizenship, etc., alam na rin natin yan. Kasi may mga pinapakita mga dokumento. Yung ating documentation system sa Pilipinas talagang full of holes. Hindi lang ito tungkol sa birth certificate, hindi lang po yan. Driver's license ka eh. Yung BIR resibo nga eh. Ang dami na po niyan. Anong ibig sabihin niyan? Yung sistema po natin kailan ayusin. Titulo, yung kanina pinag-uusapan natin. Kaya, tingin ko nga, kaya na-spark to nung pag-usapan sa LRA. Hindi, alam mo mukhang may problema talaga yung ating sistema natin. alam mo kung
isang nakikita ko, malaking problema pa rin. Halimbawa, PSA is supposed to be, repository. Repository. Ang PSA is supposed to be the repository of documents of national significance. Halimbawa, birth certificate. Pero madaling sa makakuha ng birth certificate. Ito na nga parang Joel, sinasabi ko. Ang birth certificate, nag-uumpisa siyempre doon sa lugar kung saan ka pinanganak. Oo. Ay, bahay ka ba? Bahay. Nagre-register eh. Oo. Meron registration yun eh. Kung saan ka pinanganak. Para rin yan, marriage certificate, may registration po yun. Ay, hindi mo pwedeng sa PS, hindi. Dito ka. Magbabacktrack ka ngayon. Yung makukuha mo sa PSA, kung hihingi ka, may papakita ka doon, boss. Ay, doon din kinuha. Pwede mo bang bigyan mo ako ng duplicate copy nitong hawak-hawak ko? Oh, di ba? Doon mo kukunin yun. Magkukumpara ka ngayon ng PSA document na ibinigay sa'yo at saka yun nando doon sa registrar doon sa lugar na yan. Para rin yan yung kay Morales eh. Oo, di ba? oo. Ano ikukumpara mo? Yun ang Yung kasi authenticated PIDEA yan. document Kung sinabi at ng PIDEA, wala kaming ganyang record, ikukumpara mo ngayon? Ang you will be left asking, authentic ba ito? Doon sa mga resource person. Di loko-loko yan. Kalokohan yun. Yan ang ibig sabihin. The document, the sanctity, the integrity of our documents. Medyo may problema. Yung documentation system natin in each and every agency, medyo full of holes. Ayusin po natin yan. Kaya yung sinasabi ni Presidente na digitization, importante yun. Pero, what are you digitizing? Baka spurious document yung inaano mo. Dinigitize mo. Kaya may cleansing dapat yun eh. Kasi right now, because of that, yung sistemang yan na malabo nga, nagkakaroon ngayon tayo ng mga sitwasyon nga ng mga estudyante, nagkakaroon ng visa mula sa tourist. Ito, mga biglang hindi natin alam kung saan pinanganak talaga, saan galing. Pwedeng tumakbo na for office, pwedeng maging mayor, governor, whatever. Marami pa, di ba? Example. Ito na lang, let's focus on Mayor Alice Go. Ano na yung mga nakita natin na mga gaps doon? Birth certificate, isa na yan. Di ba? Yung COMELEC niya, COMELEC niya, siya doon. Another issue. Although sasabihin lang ng COMELEC, hindi kami, repository lang kami, papile nyo sa amin. No? Pero yung election officer mo doon, meron. May election officer ka eh. Doon sa lugar na yan, sa Bamban. Di ba? Na workout yan. So, birth certificate, anong ID pa yung daladala ni Mayora? Nung nag-register siya, anong ID pinakita niya? Anong ID pinakita mo? Para ikaw makatakbo at lahat. Yung COMELEC officer mismo na yan, hindi mo ba tinignan yung... So, aabot na hanggang doon sa ano ba talaga yung sinabmit sa COMELEC? Di ba? By the way, kung negosyante ka pati, business permits and all lahat that, yun. di ba? Lahat yun. Dapat titignan mo lahat yan. Yung bang naghingi sila ng business permit sa'yo, ano itong mga nilagay nila to? SEC registration. Oo. SEC. Korporasyon yun eh. Ano may yan? DTI pa nga yan eh. May DTI pa. Pagkor. Kasi binigyan ng permit binigyan yun ng permit. Ano yun? Ano yung pinakita sa inyo mga dokumento? Yan eh. Yan ang ibig sabihin nitong pag ganon. Ngayon, yun hong tutuntunin natin ngayon, huwag na ho ninyong palawigin doon dahil magiging na yung katawat. Hindi naman katawat. From love pero child to wala na yun. Huwag na. I-focus po natin, number one, ito bang POGO system natin ngayon, yung framework. Kasi nagbibigay ho tayo ng... It is not true that the POGO industry, for example, is not being regulated. It is being regulated. Kasi may permits eh. The PAGCOR is giving out permits for this, Ngayon, natutuntun ba natin yan? Yung pagbibigay ba natin ng permit, maayos? Yung bang pagpapalo through, in-inspection ba ninyo? Pag naglagay sila doon ng complex, etc., nakita ba ninyo yun? Balita ko, meron naman PAGCOR representative doon. Bakit? Ano yan? Maayos ba yung paggagawa ninyo doon o hindi? Yung sistema ba ninyo yung pagmomonitor maayos o hindi? Hindi lumalabas yun doon sa investigation. No? Ang nangyayari dito, they are grilling Mayor Go on her being love child. Hinuhuli nila pati na... Papasok na doon sa... Hindi, yung POGO system mismo. Tignan natin yun. Bakit hindi natin tinitignan yun?
Di ba? Pag nagbigay ka ng permit, na ikaw pwede kang maglagay ng pogo dyan, meron bang standards? Ang pwede mong ilagay na pogo dito, pag ganito ang sistema, ito yan. Di ba? Itong mga buildings mo, kailangan, mga workout mo. Kasi ito yung sistema mo, ito yung number of computer, whatever it is na pwede mong gamitin. Na-inspection mo ba yon? Na-monitor mo ba yon? Di ba? Kasi pati, yung revenues that is supposed to be coming to you as the regulator, PAGCOR. Di ba? Kaya nagkakaroon ng gulo dyan pati. Kasi, dati sinasabi nila, na-monitor. Bakit ganito ngayon ang kinikita natin dyan sa pogo na yan? Ba't ganito lamang? Meron ng problema bilyon-bilyon na nawawala. Sabi ng COA ito Sabi ng COA, bilyon-bilyon na. Kasi yung third party na dapat na parang auditor ng lahat ng revenues na yan, hindi rin na-audit. Paano yun? Yun ang dapat na pag-asikaso. Kaya nga ako na kasi papunta na tayo doon sa nag-ano na tayo, kung pwede lumabas na ho yung nanay. Oo. Para tayo naging teleserye. Natutuwa lang dito si Direk Eric Mate. Dahil nagkakaroon siya ng script na of the ridiculous the bizarre. Di ba? Bakit hindi natin i-focus doon? Ano itong focus system na ito? Ito ba? Ganyan din yan yung pagdating doon sa PIDEA. Halimbawa, sinasabi nila yung kay PIDEA leaks. Ano ba yung sistema natin ng reporting dyan? Ito ba, pwede ka ba magkuha ng maski na sinong agent dyan? O kaya confidential na dadali mo hanggang libingan? Hindi, tsaka hindi pwede may dokumento ka, tapos wala dun sa central repository. Tapos mo. Tapos itatanong mo ngayon sa resource person, authentic ba to? Malay niya. Malay ni Maricel Soriano na kung authentic yan, di ba? Mga ganun na Hindi na concentrate on the issue. Sana ganun. If it is the POGO, then what is wrong with the POGO system? Di ba? Bakit tayo pumupunta na dito? Okay, may problema. Separate yun. Kung may problema tungkol sa birth certificate, separate issue yan. Di ba? Okay. Kasuhan mo siya tungkol doon. But concentrate on, ano ngayon ang sinasabi natin tungkol sa POGO system? Sige nga, let us know. Di ba? In this investigation. Ganun din yan para maintindihan natin. Sabi mo, mananawagan na ngayon nanay. Lumabas na po kayo. Lumabas na po kayo. Mamaya, dumugin yung Senado ng mga nanay kami ho. Mag-ano sila doon. Kami po talagang nanay ni Mayora etc. Sino siya, parang kay Anastasia. Yung bang ako po at ngayon. Igigrill naman ngayon to. Kayo, saan kayo ako, Diyos ko, lahat ng tao nakapako ngayon sa social media. Ganda na. Ganda pa na ulit. Hindi totoo to. Hindi totoo. Ito mukhang totoo. Ito. Pag salamin ito na kasing yung salamin ni Mayora, mukhang kamukha. Papunta na tayo dun di ba nagiging ridiculous yung ganon? Di ba? Concentrate. Ayusin natin, Yan ang sinasabi ko palagi, parang Joel. Pagdating sa investigasyon, pwede bang meron preliminaries muna? Di ba? Ayusin mo muna to. Ikaw magiging resource person ka. Anong naintindihan mo tungkol dito sa nasa resolution na ito? Sino ka? Dapat meron kayong ganon. Bago mo, isa lang. May script po tayo at sundin natin kahit paano, di ba? Kahit paano, may workout, di ba? Ikaw, ito ang pinag-uusapan natin tungkol sa POGO. Ito yung mga kailangan natin malaman tungkol sa POGO. Okay? Ikaw, pwede ka ba maging yung pag-iimbita mo ngayon ng mga pag-iimbita mo ngayon ng mga resource persons, nakasalalay doon. May masasabi ba ito na tungkol dito sa subject na ito? Hindi yung nadidetour tayo kung saan napupunta. Alam mo sa corporate, may tawag dyan lalo na sa mga presentation. Ang tawag dyan yun, stick to clarity of thought. Diba? Ito yung ating pinag-uusapan. Huwag tayong madadivert. Halimbawa, kasi kung madadivert tayo, marami ka talaga madadivertan. Hindi, halimbawa. Ika nga ni Attorney Titong Mendoza, everything is compelling in life, but we cannot, act on them all, ask questions on them all, di ba? Ganun lang yun Yun ang issue nga. What is the justiciable issue? Bakit tayo napupunta kung saan-saan, di ba? Yan nga yung nangyari kay BP. Kay BP Sara, very good example yan. Okay. Tama yung Ano ba talagang pinag-uusapan natin dito? Bawal ba? Bawal ba ang confidential fund? Na galing sa Office of the President, na ang Presidente mismo ay magbibigay ng pondo doon?
kung saan niya gustong ibigay yung pondo na yon. Oh, bawal ba yon? May nalustay pa. Yan eh. Iyan ang mga dapat na mga issue dapat doon. Hindi yung, hindi, bawal yan. Constitutional yan. Ha? Paano nangyari yun? Tapos nanganak pa na, kita mo yung ganyang halaga, nagastos in 11 days. Wala na. Ko, Iba na yun. Hula ka pa. Yung medyo pinasok mo pa. Di ba? Paano mo nagastos yan in 11 days? Sige nga, di ilan yan? 125 million in 11 days? Di para right there kang... and then, hindi, yun naman par for the course para dun sa left-leaning na Di ba, pare? organizations. Ano, Pero ito, ibig mo sabihin, gumastos ka ng 12 million pesos a day? Oh. alam mo, ayan. Wala Kaya na. nga, tama, mabalik kay mananawagan. Ito siguro, yung susunod ng award-winning broadcast journalist natin. Mananawagan tayo, sir. Lahat ng nanay. Lahat ng nanay, na maaaring nanay ni Alice Gol. Mayorago. Alam mo yung pananawagan, nandito na rin lang tayo, pare. I don't want to change. There's a time para manawagan. There's a time na... Gaya nito. Itong nangyari, ayokong pag-usapan, nangyari sa PAMAS, yung medyo... Ay! Panawagan di ba, tuloy Kanya-kanya na yun. nabastusan si isang alagad na sa sining, si Eva Darren. Naghanda yung tao, tapos may somewhat nangyayari sa mga Ano na yun? event. Tapos kasino ba namang umakyat isa doon? Mananawagan po kami, Madarin. Ayun pala, nasa harap, kasama si Charo Santos, si Divina Valencia, tsaka ano ba naman yung nangyari? Hindi nag-stick sa script, pare kung saan nalusta. Hindi, sige, palitan na lang. May floor director yun. Again, ang dami nila to. Nangyayari. Now, ito, nangyari. Look, ayoko nang tumalon dito, pero nabasa ko dito yung director naman nung organisasyon. Sabihin ba namang sa Facebook niya, haters are gonna hate regardless of what you do. Hindi. Just move on and live your life. No. Huwag naman ganun. Alam mo, ang FAMAS, ang apektado dito, brand nyo. Nangyari na yan. Yung institusyon. Do something na lang para maibsan yung Wag yung nangyaring mga ganyan. problema It's not about you. kay Ma'am Eva. Okay na yan. Nangyari na eh. Pero wag kayong gagawa ng kung ano-anong palusot. Wag nagkakaproblema. It's the institution that will Ang suffer. tawag po dyan, crisis communications. Naku, lapitan nyo na yung tao. Ayusin natin yan. Pati yung anak, di ba? Ayusin At saka natin. Then in future, gawin yung At saka huwag kayong gumawa ng kanya-kanya kayong Istorya. Hindi. Isang istorya dapat. Istorya lang. Nagkamali ho kami. Yan. Tapos. Pare, nangyayari yan. Sa tubig nangyayari yan. Ay, nagkamali po kami. Hindi pala darating ang tubig ng alas 12. Sensya na po. Di ba? Ganun lang yan. Ang magaling dyan. May rebate po kayo. Ayan. Diyan kayo magbigay ng rebate. Huwag sa NLEX. Ang magaling dyan dati na corporate, yung Johnson & Johnson, di ba? Yan. Natandaan mo yun? Bawi lahat. Ito sa PAMAS po. Huwag na ako yung gumawa ng istorya. Kasi kanya-kanya istorya kayo, kaya nagkakagulo. Nangyari yan. Okay, ganun ang apektado dyan yung institusyon, yung FAMAS mismo. Kawawa naman. Kasi magaling na institusyon naman to. Pero ito. Ma'am Eva Darren, fan po ako. Ang pulubi. Siyang star yan dati. Pero ito, talagang ito, mananawagan to. Siguradong mananawagan ito. Bihis na bihis siya para manawagan. Sa ngalan po ni paring Joel Lacsamana at saka si paring Conrad Banal, ito po yung kaibigan Jonathan de la Cruz nagsasabing hanggang bukas po dito sa ating programang Karambol. Samantala, huwag ko kayong alis. Nandyan na po. Nandyan na. Award-winning broadcast journalist at Bono ang bangus distributor. Mananawagan ito sa Ronda, Pilipinas. Karambola, karambola, tuwing umaga. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.